Precious tubig. Ano, very good, Precious. Uy. Instant celebrity online ang asong ito na kahit dalawa lang ang paa. Eto't nakikipagsabayan sa buhay. Pero teka, hindi raw siya nag-iisang ganito sa pamilya. Ow! Sa bahay na ito, naninirahan ng isang pamilyang may mahigit 40 miyembro. Pero hindi sila tao, mga kapuso, kundi mga aso. Mula sa sala, mesa, garahe, hanggang sa kwarto. Naka-aircon pa. Ang sasarap ng buhay. Ang mga asong yan, alaga ng 49-year-old na si Rhea Lynn. Bata talaga ako, dog lover na talaga ako. Natigil daw ang pag-aalaga ng aso ni Rhea Lynn nung mag-ibang bansa siya taong 2000. Pero pagbalik ng Pilipinas noong 2016, muli siya nagkaroon ng alagang aso. Namalengke kami, pagbalik ko sa sasakyan namin, may tuta na. May binili na silang tuta. Tapos sabi nung anak ko, hindi naman yan dadami kasi lalaki. Kaso lang nung nagbinata na siya, ng babae siya. Nagdala siya ng babaeng aso, so nagkaanak sila. Talagang dumami na sila. Pero sa tagal na raw niyang mahilig sa aso, 2021 lang nung unang beses siya makakita ng asong putol ang dalawang paa sa harap. Pag angat kong ganon, sabi ko, hala, walang paa sa unahan. Ayun, inalagaan namin yun. Sobra naming minahal yun. Nabuhay lang siya with 2 months. Pero lagi kong kinakausap yung libing kung saan namin siya nilibing. Sabi ko, balik ka. Tila ba nagkatotoo ang dog reincarnation dahil ang nawalang tuta ni Rhea Lynn, tila bumalik sa kanya. After 6 months, bumalik yan si Drogo na ngayon. Ang pinagtaka lang ni Rhea Lynn, sa mga sumunod niyang asong nanganak, hindi na raw nawala ng mga tutang putol ang mga paa. Kung bibilangin ko lahat ng no front legs na dumaan sa akin, siguro nasa 15 na. Paano kaya ito nangyari? Bago natin alamin, kilalanin muna natin ang mga aso ni Rhea Lynn na pawang putol ang paa sa harap. Nung walang-wala na ako, iniwanan ako ng lahat. Kaya nung napokus yung attention ko sa mga aso ko, sabi ko hindi ko pagpapalit yung mga aso ko sa tao. Nakakita na ba kayo ng mga asong putol o yung mga walang paa sa harap? Huwag niyo silang kaawaan dahil kahit may kulang, buo pa rin ang loob nilang mamuhay ng masaya at normal. Kilalanin muna natin ang mga aso ni Rhea Lynn na pawang putol ang paa sa harap. Nariyan si 5-year-old Aspi na si Drogo, na sinundan ni Blackie at 4 years old. Sina Precious at Sunshine na parehong 3 years old. Si Quenny na 2 years old. Ang 1-year-old na si Lolong. At ang newest baby niyang si Cindy na 3 linggo pa lang. May kakulangan man daw ang ilan sa mga aso niya. Pantay-pantay naman daw ang pagmamahal niya sa mga ito. Ang relasyon niya sa mga ito may mas malalim daw na hugot. Even sa family ko, tinanong niyo pa kasi yan, ma'am. Yung pagiging OFW ko na hindi alam ng pamilya ko kung gaano kahirap maging OFW. Nung walang-wala na ako, iniwanan ako ng lahat. Hindi ka na nila re-respetuhin sa panahon ngayon. Kahit pamilya mo pa. Kaya nung napokus yung attention ko sa mga aso ko, sabi ko hindi ko pagpapalit yung mga aso ko sa tao. Maski raw sa kanyang lowest point, hindi raw siya iniwan ng mga ito. Nag-delivery rider ako, and at the same time, insurance agent ako, and then sa gabi, call center agent. Hanggang sa yun nga, inatake ako sa puso last 2023. Natenga ako sa bahay. Pero lahat daw ng mga sakripisyo niya para sa mga aso, may kapalit namang swerte sa buhay. Kahit mahal siya kung ganito naman kaganda. Mula sa walang-wala, Takbo. nakabangon siya sa pagiging affiliate online. Hello mga palangga. At ang naging susi para dumami ang followers niya, Maingay ka nanonood si Drogo ng TV. ang mga video kasama ang kanyang mga alaga. Right now, ako lang mag-isa, kumikita ako ng hindi siya bumababa ng 100 talaga per month. So that is enough para sa food nila, sa pangangailangan nila. Merong tumulong sa akin na taga-US, nurse siya. Maghanap ka na ng lupa, sabi niya ganun, para makalipat na kayo. Kaya bahay nila yan. Income nila yan. Ang malalim na sugat ni Rhea Lynn, tila hinilom daw ng kanyang mga aso. Lalo ng special niyang fur babies na tig-2 lang ang paa. Hindi rin naman daw sila naiiba sa mga kasama. Nakakalakad,
nakakapaglaro, nakakainom at marunong pang makipag-agawan ng treats. Hindi na bago sa ating makakita ng mga hayop may kakulangan sa bahagi ng kanilang katawan. Siguro, napapaisip kayo, paano kaya sila nabubuhay at nakakasabay sa iba? Sa katunayan ng kawalan ng body parts ay hindi agad nangangahulugan ng kamatayan. Nagkakaroon kasi ang mga hayop ng biological adaptation, regeneration at malakas na survival instinct. Dahil mong alam, Kuya Kim. Pero sa kaso ng mga alaga ni Realin, pwede rin namang inborn ng deficiency o pinanganak na silang may kakulangan sa bahagi ng katawan. Nangyayari ito kapag may pagbabago sa genes o genetic mutations habang nabubuo pa lang ang embryo sa sinapupunan ng ina. Dami mong alam, Kuya Kim. Ito usually developmental problem to eh. Nung buds pa lang siya, yung baby o yung puppy, maliit pa lang yan, hindi nag-form yung limbs niya properly. Tandaan, sa tao man o sa hayop, ang kakulangan sa katawan ay hindi kabawasan. Kung may tamang taong tatanggap at unawa, pagmamahal ang pupuno at bubuo sa kanila.